Okay, ayan, at welcome back ulit sa Rapido TV. Kumusta po mga kaibigan? At ingat po tayo palagi, no, kung saan man po tayo naroon. At ito nga, no, ay Atty. Baligon. Mayroon po siyang mga hawak na katibayan o magpapatunay na ito raw si Arnie Tibes ang talagang utak sa mga nangyayari na batayan dyan po sa Negros Oriental. Kaya pala kung atin pong mapansin itong si Atty. Baligon, mga kaibigan, no, sa mga nangyayari po na paglaban niya sa kasong ito kay Arnie Tibes ay talagang hindi natin makitaan na natitinag itong si Atty. Baligon kahit man po, no, sa mga natanggap po niya na mga threat sa kanyang buhay, mga kaibigan, ay patuloy po niya itong pinaglaban dahil nga ay mayroon po daw siyang hawak na katibayan sa mga nangyayari dyan sa Negros Oriental, lalong-lalo na po itong mga patayan. Kaya ay panoorin mo natin ang video na ito, mga kaibigan, para malaman po natin itong sinasabi na magpapatunay na itong si Arnie Tibes ang talagang utak sa nasabi pong mga patayan na nangyari dyan sa Negros Oriental. Siguro yung Digamo case. Ako ang nag-abogado kay Digamo at ang mga pamilya ng iba pang biktima na namatay. Dahil noong nakaraang taon pa ako nag-research tungkol kay Arnie Tibes. At aking napatunayan sa aking pagsasaliksik dahil nakuha ko ang ilang mga nasangkot sa pagpatay. 64 na killings ang aking kayang patunayan. Dami, dahil itinatago ko ang ilan sa mga nasama sa pagpatay sa mga ito. Pero sa record ng PNP pala ay 582 dami lagi ang mga pinatay doon. Ano ang nangyari ngayon kay Arnie Tibes? Marami na siyang warrant of arrest na designate ang kanilang grupo na terrorist group at malapit nang maiuwi si Arnie Tibes ito kahit nagtatago siya sa kung kaya kong panindigan ang aking prinsipyo laban sa kapwa Pilipino na mapang-abuso, lalo kaya kong panindigan ang aking prinsipyo sa mga abusadong panyago. Okay, right, yan, no. At narinig po natin si Atty. Baligon, mga kaibigan, no. At dito nga, no, ay talagang sinasabi po niya, mga kaibigan, no, na kaya po niyang panindigan, no, ang laban na ito kahit naman nga sa laban po niya sa Banyaga, mga kaibigan, ay kayang-kaya daw niyang panindigan, no. At dito nga, no, mga kaibigan, sa kanyang sinasabi na katibayan o patunay na ito ngang si Arnie Tibes di umano ay ang talagang utak sa mga nangyayari po na patayan dyan po sa Negros Oriental, no. Mayroon po siyang hawak talaga na katibayan, mga kaibigan, no, yung pong mga sangkot raw, no, sa nasabi po na pagpatay ay hawak po ni Atty. Baligon, na kaibigan, no. So maganda po ito at talagang mahirapan po dito si Atty. Topacio, yung nasubrahan po ng talino, mga kaibigan, abogado ni Arnie Tibes, mga kaibigan, no, dahil nga ay mayroon palang hawak na magpapatunay itong si Atty. Baligon. At nung nakarang taon pa pala ito na ihanda, no, ang mga nasabi po na pagpapatunay na ito ngang si Arnie Tibes ang utak sa mga nangyayari po na patayan dyan sa Negros Oriental. So dito po ay nasilip po natin, mga kaibigan, no, na ang atin pong mga kababayan dyan po sa Negros Oriental na naging biktima nga dito po sa nangyayari po na mga patayan dyan po sa Negros Oriental ay malaki po ang chance na mabigyan po talaga ng hustisya dahil nga dito sa sinasabi ni Atty. Baligon, mga kaibigan, no. At isa pa, nakikita naman po natin si Atty. Baligon, no, pagka siya po ang magsasalita ay talagang direct to the point po talaga itong si Atty. Baligon. Hindi po katulad nito pong nasubrahan po ng talino na abogado nga si Topacio, ay marami pong mga pasikot-sikot, mga kaibigan, na kiso herse at gawa-gawang kwento ang mga kaso at
pag-aapila sa warrant of arrest na nilabas mga kaibigan o sa probable cause, no. So dami po, no, dami po siyang mga pasikot-sikot mga kaibigan, hindi katulad dito po kay Attorney Baligod na talagang straight po siya magsalita, no, lalong-lalo na patungkol ito sa kaso kay Litgob Ruel Digamo at kaya po niyang panindigan ang kaso na iyan sa korte mga kaibigan, no. So ay talagang pag magsimula na ang first hearing mga kaibigan, no, at nakalimutan ko ata kung kailan yun, parang November ata yun magsimula, no, ang first hearing. So ay doon po magkaalaman po itong dalawang abogado na ito kung sino ba talaga ang magaling, si nasobrahan ng talino o ito bang si Attorney Baligod mga kaibigan, no. Pero base po sa ating nakikita, no, kung ikumpara po natin sila kung magbigay po, no, ng mga pahayag sa media ay ibang-iba talaga pag si Attorney Baligod ang magsasalita. Talagang direct to the point po siya, no, pag sumagot sa mga katanungan ng ating pong mga media representative mga kaibigan. Hindi po katulad dito pong kay na sobrang talino na abogado na si Topacio, ay dami lang po yung kanyang tawa mga kaibigan, no, at yung salita ay halos pabalik-balik lamang mga kaibigan, no. So doon po talaga ay mapansin po natin na itong si Attorney Topacio medyo ay bago pa lang siguro naghahanap ng kanila pong makalap na para po ay magamit para pang dipinsa dito po sa kanyang busing mga kaibigan, no. Siguro ay naghahanap-hanap pa ito para po ay meron naman po silang maipaglaban pagkadating po sa hearing po sa kaso nito pong si Arnie Tibes mga kaibigan, no. Hindi katulad dito nga sa nasabi ko kay Attorney Baligod na parang nakikita po natin na handang-handa na po si Attorney Baligod sa kanila pong pagharap sa korte mga kaibigan. Kaya ay nakita ko po dito na ito pong ating hinahangad na hustisya sa ating pong mga kababayan dyan po sa Negros Oriental at kay Litgob Ruel Digamo ay nasa mga 90% po mga kaibigan na makakamit po natin ito, no? So 90% po na tayo ngayon dahil ay hindi pa nagsimula yung hearing mga kaibigan. Pagka magsimula na po ay doon po natin talaga ay mapagtanto ito pong kaso kung talaga bang nasa 100% na ang maging laban po para po ay mapagbayaran po nito pong mga utak sa krimen na nangyayari dyan po sa Negros Oriental mga kaibigan, which is ay yan naman po talaga ang atin pong hinahangad, ang hustisya po sa ating pong mga kababayan na naging biktima sa mga patayan na nangyayari dyan at lalong-lalo na po kay Litgob Ruel Digamo mga kaibigan, no, dahil ay alam po natin si Litgob Ruel Digamo mga kaibigan, base po sa ating mga kababayan na mga nagmamahal kay Litgob Ruel Digamo na ito pong namayapa na gobernador ay talagang kahit saan pong lugar pwede mo siyang lapitan sa anumang pong mga problema na yung pong mga hingin po na tulong sa kanya mga kaibigan, no. At talagang walang marami pong mga sabi-sabi itong si dating Litgob Ruel Digamo mga kaibigan, no, base na rin po sa mga sinasabi ng ating mga kaibigan na dyan po sa Negros Oriental, no. Madali po talaga siyang kausapin at hingian po ng tulong basta't meron daw ito mga kaibigan, talagang ibibigay po ni Litgob Ruel Digamo. Hindi raw katulad nito pong mga TBS mga kaibigan na pagka lumapit ka sa kanila at hindi ka sumusuporta sa kanilang partido ay minsan daw mga kaibigan ay i-hold lang yung mga papers na dala mo para po sana ay yun po ang gamitin mo na hingi ng tulong, no, o magpa-renew ng mga license sa inyong mga businesses mga kaibigan ay nakatambak lang daw mga kaibigan, no. Lalo na pagka na nakita po nila na hindi ka sumusuporta sa kanila pong partido. So which is ay hindi po maganda
yung pong mga politiko na mga ganyan na uupo sa ating pong bayan, mga kaibigan, no? Dahil ay ang maganda po, kahit man po na hindi yan sumusuporta sa yung partido, pagka kayo po ang nakaupo dyan, ay dapat po pantay-pantay na po ang ating pong serbisyo na ibigay sa ating mga kababayan, dahil ay sila din po naman ang nagpapasahod sa atin, no? Sa kanila pong mga tax na naibigay, na paabot, no? Sa gobyerno. Pero hindi talaga natin maiwasan na mayroon pong mga ganun pong klaseng politiko. At hindi lang po isa, marami po yan, mga ganun pong klase na politiko na pag hindi ka sumusuporta sa kanila po, no, sa panahon ng eleksyon ay nasa isipan po nila yan palagi. Hindi po yan maaalis, mga kaibigan, at pagdating ng panahon na ikaw ay lalapit na, doon po sila gaganti. Talagang hindi po nila asikasuhin yung pong yung mga dapat po na mga gawin po na hingin na tulong o mga pagre-renew na inyong mga lisensya sa inyong business, mga kaibigan. So nangyayari po dyan sa Negros, no? Di ba? Kung naalala po niyo doon pong Senate hearing, mayroon pong isang matandang babae, no, na pumunta po siya doon dahil mag-renew po siya, no, sa kanyang lisensya sa quarry daw yun, mga kaibigan, no. At ang nangyari, ito daw si anak ni Arnie Tibes, si Clark ata yun ang pangalan doon, at yun daw ang kumuha ng kanyang mga papers, at pagkatapos ay parabang pinapaalis na po siya, mga kaibigan. At ang masakla po doon, mga kaibigan, no, ay takot na takot po, no, dahil tinatakot daw ito pong matanda, no. Kaya ay napaiyak po siya sa mga panahon na iyon, mga kaibigan, kahit na nga yung kanyang dala na motorsiklo ay naiwan na daw niya, mga kaibigan, dahil nga sa kanyang takot po, mga kaibigan, no. So talagang doon pa lang ay makikita po natin na hindi po sila karapat-dapat yan po, no, na mamumuno sa bayanan yan sa Negros Oriental. So dapat po, no, ang ating mga kababayan dyan po sa Negros Oriental ay lalong-lalo na dyan sa 3rd District, no, na ay titingnan po nila yung talagang mga tao na madali po nilang lapitan, no, sa panahon po na mayroon po silang mga pangangailangan, no, mga kaibigan, no. Alam po natin na ito pong mga Tibes daw ay pagka mayroon pong mangyayari, no, na eleksyon o pilihan po, no, sa pagpalit dito po kay Arnie Tibes sa posisyon sa congressman, mayroon daw po, no, na mga kabag-anak pa rin po ni Arnie Tibes ang lalahok po sa nasabi po na special election, no, sa pagkakongreso, mga kaibigan, no. So nasa atin lang po, mga kababayan, dyan sa Negros Oriental, no, kung sino po talaga ang kanila pong napusuan, na nakita po nila na talagang maasahan po nila sa panahon po na mayroon po silang mga pangangailangan, lalong-lalo na po yung mga mag-renew ng mga business na hindi po papahirapan, mga kaibigan, ano. Talagang ganun po ang dapat na gawin ng ating pong mga opisyalis po sa lokal o sa nasyonal. Ganun din po sana, mga kaibigan, no. Kaya ay isipin po natin mabuti yung pong mangyari po na sa kinabukasan po, no. Dahil wag po nating isipin na malaki po yung bigay po nila na pira, no. Alam po naman natin mapira po ang mga Tibes, kaya ay kaya po nila na higitan pa. Kung may bigay man sa kabila, talagang kaya pa po nila na mas palakihan pa ang sa kanila po, mga kaibigan, no, para po ay maingganyo ang ating pong mga kababayan. So nasa ating mga kababayan na po dyan sa Negros Oriental 3rd District, kung magpapadala pa sila, pwede naman siguro na kunin nyo yung pera. Pagkatapos, kung ano man po yung nasa puso ninyo, yun po ang inyong ibubuto, di ba? Ganun lang po yan, eh. Wala naman sigurong mali dyan kung kunin niyo yung pera, pero yung iboto nyo, yung sa puso talaga, yung talagang nakikita ninyo na karapat-dapat. So yun lang po, no, mga kaibigan, no. At patungkol nga dito sa mga binunyag ni Atty. Baligod ay talagang nasisilip po dito na mahihirapan po dito. Ito pong nasobrahan ng talino na abogadong si Topacio, mga kaibigan.
So okay, alright yan, at hanggang dito lang po muna tayo mga kaibigan, at paki-comment na lang po sa ating comment section ang ano man yung mga public opinion kaibigan, no? At binabasa ko po lahat yan ano sa YouTube, gayon man sa Facebook page, no. Minsan lang hindi talaga natin ma-replyan, lalong-lalo na kung marami po mga kaibigan, no, dahil nga meron din po tayong trabaho at busy, pero talagang binabasa ko po ang lahat po ninyong mga komento mga kaibigan, no. At muli po, no, ako ay magpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa aking YouTube channel, gayon sa aking Facebook page, sa ating mga kababayan dyan po sa Negros Oriental. Ingat-ingat lang po tayo, no, dahil ay meron pa po, no, na mga kriminal na at large, no, hindi pa po nahuli, kaya ay kahit ang iba ay nahuli na, meron pa pong nandyan ay sabi nga ay paikot-ikot pa daw, lalong-lalo na daw itong si Bong Tanasan, no, na ay paikot-ikot pa rin daw dyan po sa Negros Oriental base sa sabi ni Attorney Baligod. Kaya ay ingat-ingat po mga kaibigan, no, sa ating pong mga kababayan sa Negros Oriental, at sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, ingatin po tayo, no, at sa ating mga kababayan sa mga OFW. Ayan, maraming salamat po muli sa inyong mga suporta. At kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, paki-like naman po, at kung maaari ay paki-share na rin po mga kaibigan. At see you po sa next video ko. God bless all of us. Mag-iingat po tayo lagi. Saan tayo naroon.